Start na. Sophie, so ito ngayon may bago kang business, itong bar na to. Kwentuhan mo naman kami, yung Gigil Bar. Gigil Bar, we basically opened December 2022. Okay. So it was offered to us November, I think first week ng November, nung in-offer sa amin itong lugar to operate. And then, so nakitaan ko kasi siya ng potential na maganda kasi yung lugar eh. Malaki, and then we are into music industry before. So, kaya parang pwede kong i-run the business. And then iyon, siguro in one month lang na-operate na namin siya. So, December 2022, nag-start na kami na... Yung pandemic pa yan? Tapos na po. Tapos na? Tapos na. Tapos na yung pandemic. So, December 2022, nag-operate na kami as a event lang. So, we basically do catering services with the free venue here at Gigil Cafe. So, we had like 5 events noong December 2022. And then dun pa lang nakita na namin yung potential. Sabi ko, pwede kasi sa family business ko before, we do catering services na talaga. So, in-apply ko lang siya dito sa Gigil Cafe. Gigil Cafe is basically a cafe talaga siya. As in, wala siyang food before. Okay. And then, we decided na mag-open na rin yung bar talaga sa gabi. So, kaya naging Gigil Cafe and Bar din talaga yung name niya. So, ayun, sa gabi, we operate as a bar din. And then, mas malakas talaga siya. So, ang dami pumupunta na friends, ganyan. Ano yan? May kantahan pa stage? May kantahan? Yeah, meron kami mga performers every weekend. Friday and Saturday. Parang comedy bar, ganon? Meron din. Actually, may nag-event dito. Parang ganyan, mga comedian. Oo. So, ang dami na naming naging event. Started 2023 to now. So, ang dami nagtatanong bakit ngayon lang daw kami nag-launch. So, ginawa kasi namin is baliktad. So, we made the branding first bago kami nag-launch. It's because gusto namin makilala muna yung Gigil Cafe and Bar and mas madali na mag-invite. So, pinalakas muna namin. More on events, work, ganyan. We also do catering sa labas. May mga nagpapakater. So, sobrang busy. Bakit Gigil ang pangalan? Kasi daw nakakagigil yung mga owners. Ilan ba kayong owners? Yun talaga yung unang answer eh. Lahat ng mga nagtatanong. No, actually, Gigil Cafe kasi. Gigil means it's something cute. Okay. You see something cute. Nakakita ka ng someone na she or he is cute. Ganyan. Or bagay na cute. Siyempre yung mga owners din cute. So, ano kasi siya, lagi siyang nasasama sa lahat ng mga conversation. Like when you're talking to your friends, to your loved one, or kahit sino, nakikipagtsikahan ka lang ganyan, lagi siyang nasasama, nakakagigil ka na yung mga ganyan. So, madali siyang pumasok sa isip ng tao na gigil, ganyan. Lagi siyang naaalala. Ilan kayong partner? So, we're basically 5 here. And the 6 actually. Kaya lang yung isa kasi namin yung may-ari talaga ng building. Wala kasi siya dito, nasa ibang bansa siya right now. So, my business partner here are si Chef Marie, si Kat, ayan, sa GMA ngayon. And then si Aura, ayan. So, si Aura naman yung nag-handle ng namin, sa entertainment siya. And then si Mr. Mo. Ayun. So, ilan sa batchmates ang kasosyo mo, si Kat? Tatlo. Si Aura. Marie. Si Aura, si Marie, and then si Kat. Oh. Wala kayong balak na mag-comeback? Ayun na nga, pinag-uusapan namin.
Parang ito na yata yung comeback na pati kami magpe-perform na rin sa sarili naming cafe and bar. Ayan. Baka magkaroon ng big concert. Tanungin natin si Nanay Lito. Namiss niyo ba yung pag mag-perform? Oo naman. I do. Kasi after naman nung nag-batchmates ako, I joined a different group then. Batchmates and then nag-Hail Marys ako. May iba rin akong mga nakagrupo. And then, continuous pa rin yung work. Nagpe-perform pa din. And then, yun lang, after, nung nag-pandemic, syempre na-stop. Konti na lang kinukuha namin gig. And then now, syempre nag-iba-iba na ng mundo. May nag-asawa, may nagbuntis, may nanganak, ganyan. And then ako, nag-focus ako sa business talaga. Right now. Naging business-minded ka. Oh, parang gano'n na rin. Naging business-minded. Pero since apat kayong owners dito, paano nyo binag-desisyonan yung magiging menu? Paano nyo kinurate yung menu ninyo? Kasi syempre, may iba't iba kayong gusto. Paano nyo paano nyo nabuo yung menu? Pagdating talaga sa food, kasi ako yung talaga nag-handle dun sa food menu namin. So yung iba doon, ako talaga gumawa. Halos 70% ng nasa menu namin ako yung nag-curate ng menu. And then ako din yung naggawa ng iba. As in sa chicken wings, sa yung baby back ribs namin, ako yung gumawa ng ang tawag dito, recipe. And then yung iba naman doon, si Chef Carl naman yung gumawa ng ibang recipe. So, ano yung pinaka-bestseller ninyo? Bestseller namin here are the steak. So, it's very affordable steak. Ano yung price niya? Nasa 1,000 plus lang. Not unlike sa ibang restaurant, mga nasa 2,000 yung 2,500 here. Nasa 1,000 plus lang. We have the best truffle pasta here. Chicken wings, baby back ribs, and then now we are launching the Gigil shredded ciabatta. So it's actually homemade. Yung mga breads kasi namin dito kami din yung gumagawa. So we made our own bread. So yeah, we're gonna launch the beef and pork shredded. So taste naman siya ng ibang bansa. So we have the taste of international as well and then Asian. So, kumusta ang isang batchmate na Sophie? May anak na ba? May asawa na ba? May pamilya na ba? Ano buhay na? Lalo nung stepmother. So right now I have 2 monkeys na alaga. They are 12 and 13 years old na. So I'm into relationship. Okay. Live-in partner. Mahirap pa maging stepmom? Mahirap, pero na-enjoy ko naman. Kasi malalaki na sila eh. Actually, nakita pa sila ni Nanay Lito nung they were just a baby. 5 and 6 years old. So ngayon, may sarili na silang mundo. Okay. So hindi na sila mahirap alaga. So nagkakasundo naman kayo. Di ba usually pag stepmom tsaka mga anak minsan nakakaroon ng issue. Parang gano'n. Tsaka mga puti ang Mga Okay. mga pogi kasi, kaya parang hindi na lang ako nagagalit. Pag-artistahin ko din. Ako manager. Talbo. Hindi, mga naman sila, mababait na bata, and then they're listening to me. Kasi ako na talaga yung tumayong mami nila when there were babies pa eh. 5 and 6 years old. Kasi their mom died when they were like 11 months old and 1 year old. So paano yun? Kasi parang nabigla ka na, naging nanay ka bigla. Ng dalawa. Ang hirap nung umpisa. Kasi the way they talked before, parang matigas. So feeling ko galit sila sa akin. The way na magsalita sila matanda. Para matanda sila magsalita. So nahirapan ako nung una and then na-overcome naman. Hanggang sa naisip ko, there's still a baby pala. Kailangan i-guide kasi nakikinig naman sila. And then they are very excited to have mommy. Kasi
baby pa lang sila, wala naman silang kinalakihan na mami. So, parang na-excite sila nung nagka-girlfriend na yung daddy nila. So, ayun. Okay naman. Masaya. Since parang may family ka na, tapos may anak nga, hindi ko ba nalilimitahan na ba yung mga sexy performance? May mga limitasyon na ba? Meron. Siyempre meron naman. Kasi I have to respect my partner din na hindi na masyado yung katulad dati. Diba? Iba yung dati, Tito Roldan. So, may limitation. Pero I still do perform pa din naman. And then kung may darating na opportunity, why not? Kasi hanggang kaya pa, go lang. Wala may parang nag-offer, since sinay nito, madalas gumawa ng project sa Viva Max. Wala ba yung mga nag-offer sa'yo na to do Viva Max? Maski hindi naman yung all out na pagpapasexy. Wala ba yung mga ganung offer? Merong nag-offer pero parang hindi ko naman din siguro hindi ko na pinansin or dahil sa sobrang dami kong ginagawa like last year, hindi siya yung naging priority ko na mag-Viva Max ganyan. Pero ano naman, I'm open naman. Kung maganda naman yung role or siguro parang hindi lang ako yung panguwaran sa Sa akin, Dastan to, bakit kailangan yung pasyalan ng Giggle Bar? You have to visit Giggle Bar kasi makikita nyo yung mga owner ng mga nakakagigil. Now, come here every weekend, meron kaming live bands, live performance, ganyan. So every week, iba-iba yung mga nagpe-perform here. And meron din kaming DJ. Magkakaroon kami ng iba't ibang events here para sa mga walk-ins, ganyan. And also, visit us kasi we have a good food, we have coffee here, and kung meron kayong mga parties, events, any events, Pwede dito. yeah, pwede kayo here with a free venue and then very affordable na catering menu. Paano nila makontak tong? Please visit Giggle Cafe and Bar sa social media accounts on Facebook and Instagram. Ayan. Andun po lahat ng details. Pati yung address dito sa... Yes! Saan ang address ito? Para sa mga nakakaalam. Malapit lang to sa Mandawi Foam, Quezon Avenue. As in katabi lang, so it's 76 BMA Street, Barangay Tatalon, Quezon Avenue, Quezon City. Katabi ng Mandawi. After mag-shopping sa Mandawi. After! Dito na! Coffee. Kumain, mag-inom, yan. Lalo na pag may sale sa Mandawi. Oo. Tsaka yung mga guests din naman namin dito, May mga celebrity na ba? We have celebrity guests here na laging pumupunta, and then si Councilor Ega is the #1 also supporter ng Giggle Cafe. Then meron kami mga mayors na pumupunta dito, and then mga lawyers, judge. So maganda yung the quality of mga customers namin here, sobrang magaganda naman. Anong oras nagbubukas at nagsasara? Para sa... Right now, we changed the time. We opened around 3 p.m. Hapon na. 3 p.m. to 2 a.m. in the morning. Kasi mas maraming... Sa gabi. Panggabi talaga eh. Panggabi talaga kami. Pero when there's a event naman, Pwede naman. we open early. Kung anong oras yung call time nung may event, we open early. Pwede nga siya sa mga Closed press door. no? Yeah, closed door talaga siya.